Okay, so sabi po sa Luke 2, verse 10 to 12, but the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people. For today in the city of David, there has been born for you a Savior, who is Christ the Lord. This will be a sign, okay, to you. For you will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. At makikita po natin dyan, yung pong salitang Savior and Lord, who is Christ the Lord. Ang sinabi ng anghel, sapagkat sa gabi ito, sa araw nito, may isinilang sa iyo sa lungsod ni David. Bakit sa lungsod ni David? Kasi si Joseph and Mary po ay taga Bethlehem. Yun po ay lugar sa city of David, yung Jerusalem na tinatawag. Kaya taga doon po sila. Ibig sabihin sinabi rin po na si Joseph and Mary ay nasa lineage ni King David. Kaya sila po nagpunta doon ay para magpatala dahil nagpatawag po noon yung emperor noon, si Augusto Caesar, para magpa-register lahat uli ang mga tao para malaman niya gaano ba kadami nasasakupan ko. Pero kailangan bumalik doon sa kanilang sarili-sariling bayan. Doon papatala. Parang tayo, tayo nagpapatala para pagkalalo na malapit na eleksyon. Usually, sa ating native land. At ibig sabihin din po, na yung isisilang na yun, nasa linya talaga ng mga hari. At dalawang role po ang bibigyan ko ng diin. At yun po ang primary roles ng ating Panginoong Jesus na isinila. Siya po ay Savior at siya ay Lord. Siya ay tagapagligtas at siya ay Panginoon. Yun po ang sinabi ng anghel. Kaya kung may magtatanong po sa atin, sino para sa iyo sa Jesus? Pamunahin po natin dapat sabihin, siya ang aking tagapagligtas, siya ang aking Panginoon. Dahil yun po ang talagang role na ginawa niya para sa ating buhay. So, at ngayon po, ang magiging pamagat po ng ating mensahe ay Jesus Christ, God's glorious act for us. Yung pong pagpapadala ng ating Diyos kay Hesus Kristo ang isa, ang pinakadakilang ginawa ng Diyos para sa tao. Kaya ito po ang buod ng ating mensahe. Basahin po natin. Let's go. God's glorious act towards humans is the sending of His only begotten Son, Jesus, to be the Savior from sin and Lord of life. In particular, tagapagligtas siya sa kasalanan natin. At siya ang dapat na Panginoon ng ating buhay. Sabihin, Panginoon ay dapat siya ang nasusunod sa ating buhay ngayon. Okay, so meron po tayong dalawang emphasis, pagiging Savior at pagiging Lord ni Jesus Christ. Ano ba ibig sabihin yan? Ano ba ang dapat nating tugon o proper response sa ginawa ng Diyos para sa atin? Usually, pagka dumadating ang panahon ito, ang mga tao ay iba't ibang ginagawa, celebration, parties, mga gift-giving. Okay naman, kaya lang, maaaring na nalilimutan yung mismong mensahe o essence ng panahong ito. At walang iba, kundi yung pagsilang ng tagapagligtas. So, kailangan po ay magbunga ito sa atin ng pagpupuri sa Diyos. Pagluwalhati sa Kanya. Kaya yun po yung ating unang emphasis, Ang ating tamang response is glorify God for His saving grace in Christ. Sino po sa inyo ang tinanggap na ang pagliligtas ng Panginoon? Taas po kamay. Salamat sa ating Diyos. Yan po ang naganap nung tayo ay manampalataya kay Kristo. At itinang po natin yan sa salita sa acrostic na Savior. Yung ilang mga blessings. Sabi po sa Biblia, in Christ we receive blessings upon blessings. Sunod-sunod na mga pagpapala at nagpapatuloy pong pagpapala yan. Sa lahat po ng regalo na hindi mauubos, ay yung pong pagpapalang bigay ng ating Diyos. Lalo na po yung kaligtasan, dahil hindi po nauubos yun. Paulit-ulit nating maipapasa sa iba't ibang sa lahat ng tao ang pagliligtas ni Jesus.
So una, S, ano po yung pagpapala natin, natatanggap ng ating tanggapin ng kaligtasan o pagiging tagapagligtas ni Kristo? Una nga, yun nga, yung salvation from sins, eternal punishment. Primarily, dahil po sa tagapagligtas niya, ay may kapahamakan kasi tayong pupuntahan dahil sa ating kasalanan. Kung hindi po dumating si Jesus Christ bilang tagapagligtas, tayo pong lahat ay pupunta sa impyerno para sa walang hanggang kaparusahan sa kasalanan. Pero salamat sa Diyos dahil sa pag-ibig niya sa atin. Dumating siya, tinanggap natin ang kaligtasan niya. At tayo po ay okay na, hindi na tayo pupunta sa impyerno. Amen po ba? Amen. No. Pangalawa, adoption as God's children to receive glorified bodies. Sabihin niya, sabi po sa Biblia, we are adopted as sons of God. No? Parang inampun tayo. Dahil una, ang talaga namang anak ng Diyos ay si Jesus Christ. No? Pero ang sabi, ang sino mang sa kanya sumampalataya ay pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, kagaya din ng mga nag-aampon sa mundong ito, binibigyan ng karapatan yung inampon, di ba? Na parang tunay na rin anak. Ganun po ang naghanap din sa atin. At yun po ay magiging mapupulfill sa pagdating pa lalo ng ating Panginoon Jesus. At tawag po doon sa time ng pagbabalik niya, tayo po i-glorify. Kagaya natin pinag-aaralan. Sabihin, isasama na niya tayo sa kanyang kaharian sa langit. Bibigyan tayo ng katawang panglangit. Dahil hindi po ang katawang ito ang papasok sa kaharian ng Diyos. Babaguhin po ang ating katawan. Yung mga namatay na, ng mga mananampalataya, bubuhayin muli ng Diyos at bibigyan din ng bagong katawan. Kaya ako pa'y naniniwala, makikita ko muli aking inay, aking tatay, dahil sila po ay mananampalataya. Nung sila pumanaw, sila po ay magkikita-kita muli kami sa pagdating ng araw na iyon, ang pagbabalik ng Panginoon. Dahil pare-pareho naging mga anak ng Diyos, adopted as God's children. And then, pangatlo mo ay victory, yan ang blessings din, over the flesh, the world, and the devil. Yun po, tinuturo ng Biblia. Isang na kay Kristo, mapagtatagumpayan niya ngayon ang laman. Ibig sabihin, yung tendency ba natin na magkasala, Diba? Yung pagiging makasarili. Na gusto natin sarili natin na susunod. Ngayon, dapat si Kristo na masusunod sa ating buhay, mapapagtagumpayan natin yung kasalanan. Ang mundo, ibig sabihin, yung sistema ng mundo ito, na puno-puno ng kasalanan din, ng pandaraya. At nasa ilalim ng pamumunan ni Satanas. Nalilin lang niya ang maraming tao. Pero sa isa, nakipag-isa na kay Kristo, na dahil sa katotohanan ng salita ng Diyos, sa buksan ng isipan, marami palang bagay ang hindi kalooban ng Diyos, at dahil doon, unti-unti napapagtagumpayan yung mga kasalanan. Yung mga hindi magagandang ugali, lalo na, hindi magagandang pananalita, napapagtagumpayan na, hindi na ginagawa. At dahil doon sa biyaya ng Diyos. At maging ang Diablo mismo, ay napapagtagumpayan yung kanyang mga panunukso, yung kanyang pangdaraya, kung paano dinaya niya si Eva at si Adan noong una, Ngayon, dahil sa salita ng Diyos, alam na natin kapag mali o kasinungalingan ay isang bagay kung hindi ito ayon sa Biblia, hindi totoo. Napapagtagumpayan natin, hindi tayo basta susunod sa mga pandaraya. At tutulungan din tayo kung tayo po ay laging malapit sa Panginoon na maging discerning. Kasi usong-uso maraming pandaraya, lalo na ngayon, daming scam, mga budol-budol, kahit sa internet, maraming mga nandadaya, nanlalabang sa kapwa. Kailangan tayo malapit sa Panginoon para mapagtagumpayan natin, hindi tayo maloko, Victory, And then, I is inheritance in new heaven and new earth. Yung po tayo, kasi mga tagapagmana po tayo ng Diyos ngayon. At may inihahanda po siyang bagong langit at bagong lupa. Sabi, magkasama na langit at lupa sa panahon yun. Babasa po natin yan sa aklat ng Pahayag. And then, occupation of worshiping and serving God. Diyan po ngayon nakaturo, nakasentro ang ating buhay ngayon. Of course, nagtatrabaho, nag-aaral pa rin, pero higit sa lahat, ang pinaka-angkla ng buhay ng isang mananampalataya ang kanyang pagsamba at ang paglilingkod sa Diyos. Kaya po sinisikap natin tayo patuloy na magkatipon sa pananambahan, sa mga pulong panalangin, at iba pang mga ministries, pag-abot sa kapwa, dahil yan po yung buhay ng mga tunay na Kristiyano. Paglilingkod at pagsamba sa Diyos.
And then ay rewards in heaven for our faithful service on earth. Kompleto na, Kung tayo man po ay hindi tumanggap ng mga medalya dito sa lupa, o trofeo, o ano man, laki, ang ating pong dapat inilulook forward ay yung gantimpala ng Diyos dahil yung po ay walang hanggan. Makakasama natin sa kalangitan. At yun po ay, siyempre, ang pagbabatayan po noon ay kung tayo tapat sa ating mga paglilingkod ngayon. Kung masigasig tayo naglilingkod, kahit na maraming problema, maraming suliranin, pero nandoon yung kagalakan natin na maglingkod sa Diyos. Dahil alam natin, walang katumbas yung pagliligtas na binigay niya sa atin. Hindi natin kayang tumbasan, di po ba? Kahit ang ating sariling buhay. Dahil yung po ay pangwalang hanggang kaligtasan na binigay niya sa mga sumampalataya. So yun po yung ating Savior. Nagpapasalamat po ba kayo sa ating Diyos? At niluluwalhati siya bilang tagapagligtas sa mga magitan ni Kristo. So yun po yung una. Pagkano yan. Glorify God for His loving rule through Christ. Doon po sa una, ay talagang aklan ng Panginoon. Wala tayong contribution para tayo maligtas Dahil siya lang naman na namatay sa krus. Nilibingan muling ng buhay para sa ating kasalanan. Kailangan natin tumugon tayo ng pananampalataya para makamtan natin yung regalo ng Diyos na yun. That's a gift. Di ba? Ang regalo, hindi mo naman babayaran ng regalo. Tama? Meron ka na bang nagregalo sa iyo? Tapos bumunot ka ng 500 bayad ko. Hindi naman gano'n Kasi ibig ko sabihin ng grace, biyaya ay gift. At hindi mo ito pagtatrabahuhan, hindi mo ito pagsisikapang bayaran. Ganun po yung kaligtasan. Ito po yung libreng ibinibigay ng Diyos. Hindi mo kailangan magpakahirap sa sarili, magpapalo ka sa likod, lumuhod ka, papapunta sa unahan ng simbahan, pagpapahirap sa hindi po kailangan yon. Dahil may naghirap na po si Jesus Christ. Libre po yon sa atin dahil ang nagbayad si Jesus. Tama po? Yun, Kahit po libre, hindi po cheap ito. Dahil buhay ni Jesus ang kanyang ibinayad para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Ngayon, sa pagiging Panginoon naman ni Kristo, yun po kasi ang kanyang pangunguna sa atin. Dito na po tayo may collaboration sa Panginoon. Dahil hindi naman po siya namimikit. Ang kailangan po kusang pagpapasakop sa Kanya. Ngayon na ikaw ay anak na ng Diyos, kailangan naman, bilang ating pasasalamat sa Kanya, maging masunurin tayo sa Kanya bilang ating Panginoon. So, tingnan po natin. Sa airport, paano ba tayo pinangungunahan ng ating Diyos? Sa magitan ni Kristo, sa pamamagitan mo ng living word, ng Biblia, ng kanyang mga salita, ng kanyang binigay sa atin para ating mapabalik-balikan, mapapag-aralan, para malaman natin ang kanyang kalooban. Ano ang gusto niya mangyari sa atin sa buhay nito habang naghihintay tayo ng kanyang pagbabalik? Alam natin, maglingkod tayo sa Kanya. Sumamba tayo sa Kanya. Tumulong tayo sa ating kapwa. Abutin natin sila para makakilala rin sila sa ating Panginoong Jesucristo. At mahango sila sa kapahamakan. Hindi lang sa kapahamakan sa impyerno. Kahit sa mundong ito, marami pong kapahamakan. Dahil sa mga maling desisyon, maling mga pagpili ng mga tao. Dahil hindi sila kumikilala kay Kristo. So, living word, ang Biblia. Kaya yan po ang ating namang tool para malaman ang kalooban ng Diyos. At yung kanyang omnipresent Spirit, nasa sa lahat ng lugar ang Espiritu ng Diyos. Of course, yan yung tinatawag na omnipotent, omniscient, all-knowing, all-powerful. Ang Trinity. Pero ang Holy Spirit po, ang kasama natin ngayon. Para tayo ay pagpalakasin at bigyan ng gabay. Siya po nagbibigay ng mga spiritual gifts. And then, ano din ang restorative discipline to bring us back on track. Dahil paminsan-minsan, napipili pa rin natin na parang hindi sundin ang kalooban ng Diyos. Nagkakamali pa rin tayo. Humingi tayo ng tawad at tayo didisiplinahin. Ang disiplina po ng Diyos, lalo na ng Ama, ay para sa ating kabutihan. Di ba? Sabi sa Hebreo, kung paano nga ating mga ama dito sa lupa ay tayo dinidisiplina. Dahil nais nila yung kabubuti natin. Gaano pa kaya ang pagmamahal ng ating Ama sa langit? Kaya minsan, nakaranasan pa rin tayo ng mga parang pagpalo ng Diyos. Maring pagkakasakit. O kaya ikabiguan. Marahil baka napapaiba na tayo na landas Hindi na tayo doon sa tamang tawag ng ating Diyos. Kundi makasarili ng nadala na tayo ng takbo ng mundo nito. So
dahil mahal tayo ng Diyos, gagawa siya ng paraan para muli tayong balik. Para tayong tupang naliligaw ba? At mahuhulog na sa bangin, babalik muli tayo ng Diyos. Minsan, ang ginagawa po ng pastor, natupa daw, magkaganon, lagi kung saan sa napunta, pinipilayan para hindi na makatakbo. Pero pagkagalingin uli yun ng pastor. Pero ganun po ang pagturing sa atin ng Ama. Kaya makikita po natin, yung verse 3, living word, ang Panginoong Jesus na tinatawag po siya ang salita ng Diyos. The living word. And then yung Holy Spirit, siya natin kasama. And then the Father who disciplines us. Kaya yung pong Trinity, yung Godhead, ay involved sa pamumuna sa atin lahat. And then, yung D is, yung mga dedicated church leaders natin. Mga spiritual leaders, sila rin po ginagamit ng ating Diyos para tayo po ay pakunahan, para tayo madisipulo, para tayo ay panatilihin na maayos at takbo ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Who exemplifies love, obedience, and faithful service in the Lord's work. Alam niyo po, kompleto ang provision ng Diyos para lumago ang kanyang church, ang kanyang katawan. Hindi po natin kailangan ng outside help na parang nagmumula sa mundo. Yung mga iba't ibang mga filosofiya ng tao o sa mga psychological theories ng tao na hindi mula sa salita ng Diyos, hindi po natin kailangan yun. Sapat po ang turo ng Biblia. Sapat po ang Diyos, ang Anak, ang Espiritu Santo, at ang Ama, ang salita ng Diyos, ang Biblia, at ang fellowship ng kapatiran para maganap ang paglago sa buhay kay Kristo. Kaya, sapat po ang ating Panginoong Jesus sa atin. Siya ang ating Savior at siya ang ating Lord. Okay? So, niluluwalhatin niyo po ba at pinasasalamatan ng ating Diyos sa kanyang pangunguna sa atin sa pamamagitan ni Kristo? Siya po ba ang inyong Panginoon na dapat nasusunod sa ating buhay? Alam niyo po ba yung verse na yan? Of course, yan po sinasabing the most famous Bible verse, John 3:16, na marirecite nyo siguro yan. Kahit kayo ay tulog, ay siguro, pagka nananaginip siguro. Tinan po natin yan, konti, medyo siguro, hindi nyo mababasa ang iba, sabi ko, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So yun po, tinapatan ko ng Tagalog sa... pero yun sa English po, babasahin ko. Isa-isa po natin, meron pong nagsagawa din ng reflection ganyan. Ito po ay personalize ko, For. Pagka sinabing for, parang may pinagmulan yan, Because of the reason that. Sabihin, prior to that, may mga ginawa. At siyempre, alam natin, ginawa ng Panginoon Jesus, siya napakos po. Because of the reason that, ang dahilan, God, the Almighty Creator of heaven and earth, everything therein, so loved. So yun ang dahilan, so loved. Gayon na lamang, ang pagsinta. Has affectionately sent His great and unmatched kindness for the welfare of, para sa ikabubuti na. Sino? Kaya gano'n, so loved. Gayon na lang ang affection, ang pagmamahal ng Diyos. Para kanino? The world. Sino ba na? Hindi po yung basta mundo lang na mga lupa, kundi yung mga tao sa mundo. All people who are created in God's image, who are separated from Him because they sinned, in particularly the world of sinners. Tayo po, na napansadlak sa kasalanan, sa kadiliman. Tayo po ay minamahal pa rin ng Diyos, kahit na gano'n, Hindi siya sumuko sa atin. Pwede naman siya lumikha na ng ibang tao na magkasala si Adan at Eva, di mo ba? Pero hindi. Ninais ang Diyos na hindi ipilit ang kanyang pagmamahal sa tao, kundi patunayan ito sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo. That He gave, yun po ginawa niya. That He gave, nagbigay siya. Sabi nga natin, you can give without loving. Pwede naman bigay. Kasi 4 plus mo na, pero hindi mo naman mahal yung binigyan. Pero you cannot love without giving. Diba? Pagka nagmamahal ka, magbibigay ka.
May ibibigay ka. At yun po ang pagmamahal ng Diyos that He gave. God decided to sacrificially and generously provide the greatest gift of all time. Yun po ang kanyang binibigay. The best. Walang katulad. Sino yun? His only begotten Son. Sino yun? No other than Jesus Christ, divine and human, who is God's most precious. Beloved. Yan po ang ating magiging pangalan. Beloved. Minamahal din tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Pero yun po, ang pinaka-the best na naibibigay ng Diyos ay hindi po yung mga yaman sa mundo. Galing din naman lang sa kanya, kundi yung kanyang anak. Pinakamamahal na anak. That whoever, ano po magiging effect noon? That whoever, sino man, with the outcome that if any sinner, wala pong ano yan, hindi kasali, kundi kung ang sino man, kahit gaano kasalanan, kahit siya pa ang pinakamakasalanan sa buong mundo, believes in Him, yun, sasampalataya, maniniwala sila na nagpaligtas. Ibig sabihin, chooses to trust and confess Jesus as the only Savior from sin and Lord of life. Ibig sabihin ng pananampalataya, si Yesu Cristo lang ang kinikilala at tagapagligtas. Hindi po yung relihiyong kanyang sinisimbahan. Dahil ang relihiyon po ay pagsisikap ng tao para lumapit sa Diyos. Pero kapos po yun, Hindi po sapat yun dahil makasalanan yung tao. Ang Diyos po ang umabot sa atin through Jesus Christ. Siya ang dapat paniwalaan at yung ginawa lang niya doon sa krus ng Kalbaryo ang paraan para po mapatawad ng Diyos ang taong nagkasala. Hindi po yung ating mabubuting gawa. Tama po na gumawa ng mabuti pero hindi po sapat yun. Kapos yun, Dahil tayo nga po ay makasalanan. Pero si Jesus Christ, siya po ay anak ng Diyos, wala po siyang kasalanan and He never sinned throughout His life even nung siya'y mamatay sa cross, kaya siya po makapagliligtas sa mga nagkasala. Yun po yung nakunawaan ko, na hindi ko pala kaya ligtas sa sarili ko sa puwitan ng aking kabaitan. Kahit sa tingin ko sarili ko walang may mabaitin. Pero, sabi sa Biblia, yung ginawa lang ni Jesus Christ, ang katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya kailangan sa Kanya sumampalataya. Magtiwala. Pagkananampalataya should not perish. Hindi na mapapahamak. He or she will be spared from endless punishment and destruction in hell. Yun po kasi ang pinakamalungkot na maaaring mangyayari sa tao, pinakakakikilabot na mangyayari, yung hindi na makapiling ng Diyos pagpakilanman, yung mapunta sa impyerno. Pero doon po tayo unang niligtas ni Kristo. Para tayo mapapunta sa piling ng Diyos sa langit. Amen po ba? And then, but have, kundi, and shall instead receive and possess everlasting life. Walang hanggang buhay. Salvation, yun po yung sabihin ng everlasting eternal life. Yun po yung kaligtasan mismo. Salvation, the new and fullness of life connected with God from now on and unto His eternal kingdom. Yun po yun. At kahit po ngayon, masasabi na po natin meron ng buhay na walang hanggan. Yung mga nakipagkita kay Kristo. Hindi sabihin hindi ka mamamatay sa pisikal. Ang ibig sabihin hindi na mapapahiwalay muli sa Diyos. At dahil doon, sa langit pupunta kung sakaling mamatay. Yan po ang pag-asa na meron tayo bilang mga anak ng Diyos. Itanggap natin, tagapagligtas si Jesus at sinusunod na Panginoon ng ating buhay. Maliwanag po ba mga kapatid? Yan po ang mensahe na lagi nating ipinapasa sa mga tao. Yan po ay regalo ng Diyos. Hindi po babayaran, kundi kailangan lang sampalatayanan. At alam po natin na tayong lahat ay nakatanggap ng kaligtasan yan kung tayo sumampalataya. At di po ba dapat din naman na ibalita natin ito sa ating mga minamahal din. Okay? So, remember, God's glorious act toward humans is the sending of His only begotten Son, Jesus, to be the Savior from sin and Lord of life. Amen po ba? Do you agree? Yun po ang pinakamahalagang nangyari para sa tao na ginawa ng Diyos. Sabi po ng isang simulan, Christmas began in the heart of God. But it will only be complete when it reaches the heart of man.
Doon lang po nakukumpleto yung mensahe ng Pasko pagka dumating na sa puso ng tao. Ibig sabihin, isinilang na si Yesu Cristo bilang tagapagligtas sa kanyang puso. Naganap na ba yan sa iyo? Pwede pa, kung hindi pa. Ito naman ang challenge. Think of what you plan to celebrate about this Christmas season. Will you glorify God by making Christ the center of your celebrations? Yeah. Pakita po natin na talaga, naunawaan natin na si Kristo talaga ang dapat na ipagdiwang. Hindi naman tayo may birthday si Jesus Christ. And may papakita natin yon kung paano natin inililink, ikinoconnect ang mga tao sa lahat na ating ginagawa kay Kristo. Okay, magbigay po tayo ng mga regalo, be generous. Pero always connect it dahil ang Diyos ay naging generous sa atin by giving His only Son. At yun ang pinakamabuti na natanggap natin. At pwede po natin ipasa yun patuloy sa lahat ng tao. Paulit-ulit, walang ubos ang pagbabahagi ng mensahe ng kaligtasan.